Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang sariling kwento patungkol sa mga kababalaghan base sa tunay na pangyayari, huwag po kayong mahiyang mag-message sa aming Facebook page para maitampok natin sa susunod na kwento. And also, mapakikinggan na rin po ang ating Siso Story sa aming YouTube channel, Instagram, and TikTok. And bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, pwede ka bang mag-react or mag-like sa ating video dahil malaking tulong po sa aming maliliit na content creator ang pag-react mo sa aming mga videos kagaya nito. Muli, maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Si Ramon, isang 47 taong gulang, ay isang dating pulis na naging gwardiya sa isang lumang gusali sa Maynila. Matigas ang puso, galit sa Diyos, at may madilim na nakaraan. Naging bahagi si Ramon ng mga tokhang nung pulis pa siya at maraming buhay ang nasayang sa kanyang kamay. Isang araw, habang siya ay papunta sa kanyang trabaho, siya ay nabundol ng kotse habang tumatawid. Agad siyang dinala sa ospital, pero idineklara ng doktor na comatose siya. Walang malay, walang galaw, ngunit buhay pa. Subalit, habang walang malay si Ramon, doon nagsimula ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Unang araw, ang paggising sa kadiliman. Nagmulat si Ramon sa isang lugar na parang kuweba. Mabaho, madilim, naroon ang mga aninong umaalulong sa sakit. Nilapitan siya ng isang nilalang. Matangkad, payat, may baluktot na sungay at balat na parang nasunog. Ramon, matagal ka naming inintay. Maligayang pagdating sa impyerno. Gusto niyang tumakbo, pero ang kanyang katawan ay parang lumulutang. Hinila siya ng nilalang patungo sa isang malaking tarangkaang bakal na may nakasulat. Dito nagsisimula ang katarungan ng mga nawalang kaluluwa. Dinala siya sa isang malawak na bulwagan na puno ng mga taong umiiyak habang pinuputol ang kanilang dila paulit-ulit. Sa bawat putol, muling tumutubo ito at muli na namang puputulin. Ito ang silid ng mga tsismoso at sinungaling, paliwanag ng demonyo. Sinayang nila ang salita para sirain ang buhay ng iba. Ngayon, ang salita mismo ang nagpapahirap sa kanila. May isang babae doon, nakawig ng dating kapitbahay ni Ramon. Napamura siya. Utsa! Si Aling Deli! Ang babae ay napalingon at sumigaw ng, Tulungan mo ako! Ngunit isang ahas ang gumapang mula sa kanyang bunganga at kinain ang kanyang muka. Sumapit ang ikatlong araw, dagat ng mga mandurukot at magnanakaw. Inihatid siya ng nilalang sa isang tila walang hanggang karagatan. Pero imbes na tubig, ito'y kumukulong langis. May mga kaluluwang lumulubog at lumilitaw habang nasusunog ang balat nila.
Dito ang mga magnanakaw, mapakorupsyon man, ordaper, o ordinaryong manggagancho. Nakilala niya roon ang dating kapitan nila sa barangay na kilalang Kurakot. Ito ay sumisigaw habang may mga metal na kawit na pilit humihila sa kanyang bituka palabas. Doon, hindi napigilan ni Ramon ang pagsusuka. Ika-4 na araw, gubat ng mga salbahing ama. Ang paligid ay punong-puno ng punong kahoy na may nakapaskil na mga litrato ng mga bata. Sa bawat puno, may nakapako. Mga lalaking umiiyak habang tinutusta ng apoy mula sa ugat ng puno. Ito ang gubat ng mga amang nag-abandona, nanakit at naging dahilan ng pagdurusa ng kanilang pamilya. Doon, nakita niya ang isang lalaking mukhang pamilyar sa kanya. Napagtanto ni Ramon, ito ay ang sarili niyang ama na iniwan silang mag-ina noon. Hindi siya nilapitan, hindi siya kumibo. Iyakap lang ng apoy ang katawan nito at naglaho. Pagsapit ng 5 araw, palasyo ng mapang-api at mamamatay tao. Narating niya ang isang malakatidral na palasyo. Doon, may mga sundalong kalansay na paulit-ulit binabaril ang mga kaluluwang nakaluhod. Sa bawat bala, hindi sila namamatay, kundi nasusunog ang laman at bumabalik muli. Narito ang mga mamamatay tao, lalo na ang mga nagkunwaring nasa batas, pero ginagamit ang kapangyarihan para pumatay ng walang awa. Bigla siyang hinila at itinulak sa gitna ng mga nakaluhod. Ikaw, Ramon, isa kang berdugo noong tukhang. Hindi mo man pinatay ang lahat, ngunit nanood ka lang. Maya-maya, dumating ang isang boses. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya dapat manatili rito. 6 na araw, ang paghahatol. Dinala si Ramon sa isang napakalaking hukuman. Sa harap niya ay isang dambuhalang nilalang na may maraming mata at may timbangan sa kanang kamay. Ramon, ang iyong kasalanan ay mabigat. Pero hindi ka papatay. Isang tao ang nananalangin para sa iyo. Lumutang ang imahe ng anak niyang si Mary, nakaluhod sa simbahan, umiiyak at paulit-ulit na nagdarasal. Ama ko, iligtas niyo po si Papa. Doon, nagliwanag ang paligid. Unti-unti siyang hinigo pabalik sa liwanag. 7 araw, ang pagbalik. Nagising si Ramon sa ospital. Lumuha siya sa kaba at takot. Nasaan ako? Tanong niya. Tumakbo agad si Mary sa kanya. Papa, gising ka na. Salamat sa Diyos. Tahimik si Ramon. Umawak siya sa kamay ng anak. Mary, galing ako sa impyerno. Ayoko nang bumalik doon. Pagkalabas ng ospital, si Ramon ay naging tahimik. Humingi siya ng tawad sa mga pamilyang nasaktan niya noon.
Nagsisimba na siya, tumutulong sa mga nasasaktan at pinipiling mabuhay sa kababaang loob. Hindi siya kailanman naging perpekto, pero alam niyang hindi pa huli ang lahat. Dahil minsan, nakita niya na kung anong naghihintay sa mga hindi